biyahe. Hayaan mo. Malapit naman na tayo eh. Konting tiis na lang, okay? Hindi yun ang iniisip ko, honey. Honestly, kinakabahan akong harapin ang parents mo. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanila kung bakit pinakasalan kita nang hindi man lang inihingi ang permiso nila. Hindi pa nga nila ako kilala eh. Anong gusto mo? Ihaharap mo ako sa amin na may laman na tong tiyan ko, pero wala pang singsing sa daliri ko. Baka mas lalo kang mapatay ng tatay ko kung nagkataon. Naman eh. Kita na nga ang kinakabahan yung tao, tinatawanan mo pa ako. Sorry na. Pero huwag ka nang masyado mag-isipan, okay? Kaya nga tayo nandito para itama yung nagawa nating mali. Kinakabahan din naman ako sa pwedeng maging reaksyon ng parents ko. Pero sigurado akong mapapatawa din nila tayo. Lalo na kapag nalaman nilang magkakaapo na sila. Sana nga, Mara. Sana nga. Oh, may bababa ba? Ay, nasa terminal na pala tayo ng tricycle, Han. Halika na. Oh, dahan-dahan ka naman, Han, ha? Baka naman madulas ka. Bilisan mo naman kasing kumilos dyan. Tara na. Ay, etong babaeng ko talaga. Kung di ko lang talaga tumahal. Isang maaliwalas na araw po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa paborito naming narrator dito sa kwentong Takip Silim na si Sir Jupiter. Ako nga po pala si Mara. Di ko tunay na pangalan. At isa ako sa matatagal ng avid listener ng inyong channel. Itong kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay nangyari may mahigit 20 taon na rin ang nakakalipas. Ganitong-ganito rin ang panahon noon. Ilang linggo na lang ay magpapasko na nang maisipan namin ng noon ay asawa ko ng si Arsen na umuwi sa probinsya upang sa wakas ay ipaalam na sa mga magulang ko ang tungkol sa ginawa naming lihim na pagpapakasal matapos naming mapag-alaman ang tungkol sa aking pagdadalang tao. Nandito na tayo, Han. Manong, para ho. Manong, eto ho ang bayad. Salamat ho, ha? Ito po, sukli. Wag na ho, Manong. Keep the... Anong nangyari doon kay Manong? Bigla na lang pinaharurot yung sasakyan niya. Nagmamadali masyado. Ayaw yata ng tip. Baka naman masama ang tiyan, Han. Parang pinagpapawisan ng butil-butil sa noo. Mukha nga eh. Namumutla rin. Buti hindi inabot habang sakay tayo. Halika na nga. Oh, teka. Ako na magbubuhat ng bagahe natin. Sabi naman sa'yo ng doktor, di ba? Bawal kang mapagod. Masaya lang ang pagbubuntis mo. Matigas naman kasi ng ulo mo eh. Mamaya niyan, mapano pa kayo ni baby? Medyo malayo pa naman pala ang ospital dito sa inyo. Malayo nga, pero may clinic naman dun sa barangay hall. Tsaka isang bag lang naman tong ginarga ko. OA ka naman masyado. Ay kahit na. Ayokong may mangyaring masama sa inyo na magiging anak natin. Iniingatan lang kita. Kaya huwag ka nang matigas ang ulo, okay? Tara na nga, bago pa ako kiligin ng gusto sa'yo. Oh, saan banda ba yung sa inyo, Han? Doon pa kami sa bandang dulo, malapit sa may palayan. Halika na. Ganito ba talaga katahimik dito sa probinsya nyo, Han? Kanina ko pa kasi napapansin, parang panaka-naka lang ang nakikita kong tao sa labas. Simula nung pagpasok natin dito sa baryo nyo. Teka. O nga no, ngayon ko lang din napansin. Baka naman nag-siesta lang ang mga tao. 2:00 pa lang naman kasi ng hapon. Bakit pati yata yung mga hayop wala akong makita? Kala ko ba sabi mo, bawat lingunan ko rito makakakita ako ng kalabaw, baka at kambing. Kahit mga aso o pusang gala, wala akong makita. Hindi ko rin alaman.
Baka naman natsyempohan lang nating walang hype na pagala-gala ngayon. Tirik na tirik din kasi ang araw. Sa bagay. Oh, siya. Halika na nga. Halata ang gulat sa mukha ng nanay ko nang mukha ko agad ang bumungad sa kanya pagbukas na pagbukas pa lang niya ng pintuan ng bahay namin. Pero halatang mas ikinagulat niya nang bumaba ang mga mata niya sa magkahawak naming kamay ng asawa ko. Magandang hapon ho. Nay? Mara? Ikaw nga ba yan, anak? Oo, Nay. Ako nga ho. Si Tatay ho, nandyan? Nasa loob, anak. Oo, anak, biglaan yata naging uwi mo. Sinagot ako ni nanay pero halata pa rin ang matinding gulat noon sa mukha niya. Lalo nang ibaling niyang tingin kay Arsen na parabang nagtatanong kung sino ito. Nay, si Arsen nga ho pala asawa ko. Ano ka mo? Tama bang dinig ko, anak? Asawa mo yung lalaking kasama mo? Oo, Nay. Nandito po ako para magpakilala sa inyo ng formal. Gusto ko po sanang makausap kayo. Talaga mag-uusap tayo. Tessa, papasukin mo ang dalawang yan dito sa loob at isarado mo ang pintuan. Ramdam ko noon ang biglang pag-igtad ng mister ko nang bigla na lang dumagundong ang malaki at malagong na boses ng tatay ko na hindi namin inasahang nakikinig na pala sa usapan namin. Napahigpit pa noon ang hawak ni Arsen sa kamay ko at halata ang biglaang panlalamig ng buo niyang katawan. Kasabay ng pagbubutil-butil ng kanyang pawis. Ramdam ko ang kaba niya, lalo na at pareho naming nakita ang nakasukbit na bolo sa tagiliran ni tatay. Mukhang kauuwi lang niya galing bukid dahil nakasuot pa siya ng maputik na bota. Oh, heto. Magkape muna kayong dalawa habang hinihintay natin makapagbihis ang tatay nyo. Ay, sus Mariusep namang bata ka. Ba't naman bigla ka nalang umuwi rito? May asawa ka na. Ni wala man lang kayong pasabi sa amin. Ang buong akala namin hanggang ngayon, nangangamuhan ka pa rin dun sa Maynila. Pasensya na ho kayo. Ang totoo ho kasi niyan eh. Tama ba nakilala ng lalaki niyan, ha, Mara? Tay, Nagulat pa ako nang makitang tapos na palang magbihis si tatay. ano ho? Tay, anak ko siya ng amo ko sa Maynila. Ano ka mo? Diyos ko, Mara. Ano bang ginawa mo? Ba't mo pinikot ang anak ng amo mo? Oh, Nay, ano bang sinasabi niyo? Hindi ko ho pinikot si Arsen. Anong hindi? Anak mayaman yan. Ba't naman papatulang ka niya kung hindi mo pinikot? Nay, hindi talaga. Hindi ko siya pinikot. Kahit itanong niyo pa sa kanya. Oo, Aling Tessa. Hindi ho ako pinikot ang anak nyo. Ako ang nangligaw sa kanya. Mahal ko si Mara. Totoo ba? Kung ganun, anong naisipan yung dalawa't nagpakasal agad kayo na hindi malang dumadaan sa amin? Oo nga, pareho naman siguro kayong nasa edad para mag-asawa, pero sana man lang nagpakita kayo ng respeto sa amin, hindi ba? Ni hindi man lamang namin nasaksihan kung paano ikasal ang unika-iha namin. Kasi ho, Nay. Sabihin niyo nga sa akin, buntis ka ba, Mara? Pasensya na po kayo pero buntis nga po ang anak nyo. Nagdesisyon ho akong pakasalan na lang muna siya bago ko po siya iharap ho sa inyo. Para ho patunayang maganda ang intensyon ko kay Mara. Kasama rin naman ho sa plano namin na magpapakasal ho ulit kami sa simbahan dito sa inyo. Pagkatapos niyang manganak. Sana po mapatawad niyo kami. Nasabi ko na nga ba?
Diyos ko, bakit naman ngayon pa, Mara? Magpapasko na ho kasi, Nay. Gusto ko kayong makasamang mag-celebrate ngayong taon. Dahil ilang taon na rin akong nagpapasko sa malayo. Sana hinintay niyo na lang muna ang lumabas ang anak niyo bago kayo umuwi rito. Delikado kayo rito ngayon. Nagkamali kayo ng tiyempo. Biglang nagsalubong noon ang kilay ko dahil sa sinabi ni tatay at sa nakita kong reaksyon nila ni nanay. Lalo na nang bigla-bigla na lang ay naglakad si tatay palapit sa malaki naming bintana at sumilip doon bago nagpalinga-linga sa labas. Ana, Oh. ano ang pangalan niya ng asawa mo? Arsen ho ang pangalan ko, Mang Domeng. Arsen. Sige, halika sa labas. Tulungan mo kung tapanan ng awang sa dingding nitong bahay namin. Pati ang mga butas sa bubong. Tessa, magsaboy ka ng asin sa paligid nitong bahay at malapit na mag-alas 4. Pagkatapos, magsabit kayo ng bawang sa bawat bintana at pintuan. Magpausok ko na rin ng kamanyang. At ikaw naman, Mara. Huwag na huwag kang lalabas ng bahay. Naiintindihan mo? Tango lang noon ang tanging naisagot ko kay tatay dahil sobrang nagtataka talaga ako sa nangyayari. Ni hindi ko na nagawang kausapin pa noon ang mister ko dahil hinila na siya ni tatay palabas at nagsimula na nga silang magkumpuni. Di naman ako noon makapagtanong kay nanay dahil aligagarin siyang sumunod sa lahat ng ibinili ni tatay. Habang ako naiwan lang dun sa salas, nakaupo at naguguluhan sa mga nangyayari. Ayos na ho. Sarado na ho lahat ng bintana at pintuan, Mang Dom. Tatay, Ho? tatay, itatawag mo sa akin. Asawa ka ng anak ko, hindi ba? Sige ho. Salamat ho, tay. Gamitin nyo na lang ang dating kwarto ni Mara. Maliit nga lang yon, pero mukhang kasya naman kayong dalawa doon. Pagkakain natin ng hapunan, magpahinga na kayo. Sigurado akong pagod kayo sa biyahe. Matapos ang ginawang pagkukumpuni ni na tatay at Arsen sa labas, hindi na ulit nila kami kinausap tungkol sa kung ano ba ang nangyayari. Kaya kakaiba ang kinikilos nilang dalawa. Hindi na rin muna kami nagtanong noon ng mister ko dahil nga tinatansya pa namin noon ang mood ng mga magulang ko. Basta nung gabing yun napagdesisyonan naming sumunod na lang sa gusto ni nanay at tatay at kinabukasan na lang sila tanungin. Para saan ba tong kalamansi, Nay? Bakit naman pinagpapahid niyo ako nito sa tiyan ko? Ang asim-asim naman ang amoy nito eh. Basta, sumunod ka na lang, anak. Makakatulong yan para maiwasan mong magkaroon ng kamot dyan sa tiyan mo. Tsaka, protection na rin sa inyo yan ng apo ko. Protection? Protection naman ho saan, Nay? Ay, napakarami mo namang tanong na bata ka. Basta, sumunod ka na lang. Ano pa nga ho pa? O siya, mukhang maayos naman kayo mag-asawa rito. Paano? Iwan ko na kayo dito, ha? Sige ho, Nay, Tessa. Maraming salamat ho sa pag-asikaso. Pasabi na rin ho kay tatay. Walang anuman yon, iho. O kung may kailangan kayo, nasa kabilang kwarto lang kami, ha? Katukin nyo lang kami doon, lalo na kung may mararamdaman kang kakaiba, Mara, anak. Opo, Nay. Pagkalabas ni nanay sa dati kong kwarto na noon ay naging kwarto na naming mag-asawa, humiga na rin naman si Arsen sa tabi ko. Halata ko pa nga sa kanya noon na hindi siya gaanong komportable sa pwesto niya dahil hindi naman siya sanay na matulog nang walang kutsyon at tanging banig lang ang latag. Ano, Han? Kaya pa?
Oo naman. Ako pa. Alam mo, ikaw ang inaalala ko. Komportable ka naman ba, Han? Oo naman, bakit naman hindi? Sanay naman ako matulog sa papag ko, no? Ibang kaso na ngayon, Han. Buntis ka. Bukas, punta tayo ng bayan. Bili tayo ng kutsyon. Bilhan na rin natin sina inay. Ano ka ba naman? 1 buwan pa lang naman tong tiyan ko. Bigla na lang kaming napatigil noon ng mister ko sa pag-uusap nang makarinig kami ng malakas na kalabog sa bubong. Sabay pa kaming napatingala. Animo may kung anong malaking bagay na bumagsak doon mismo sa tapat ng kinahihigaan namin dahil nakita naming bahagyang lumundo at napiyaot ang isang bahagi ng yero. Wala kasing kisame ang bahay namin noon sa probinsya kaya kitang-kita ang yero. Ha? Ano yun? Ewan ko. Baka pusa. Pusa? Ang laki naman yatang pusa nun, Han. Tingnan mo. Napiyaot yung bubong, oh. Mukhang pusa nga lang, Han. Pakinggan mo, parang kinakalmot nga din yung dingding natin eh. Oo nga. Gusto mo bang bugawin ko? Sandali. Bubuksan ko lang yung binta. Para? Arsen! Mag-anak! Si nanay, pakibuksan mo nga yung pintuan, Han. Sige. Oh, Nay. Tay, bakit ho? Bahagya ako noong bumangon ulit sa pagkakahiga para sumilip sa nakabukas na pintuan ng kwarto namin. Nakita kong nandoon sa tapat si nanay at tatay at may iniaabot silang pahabang bagay na animo pat-pat sa mister ko. Itabi mo ito sa higaan yung mag-asawa, iho. Buntot pagi yan. At siguraduhin mong wag mong kalilingatan si Mara, ha? Hanggat maaari, wag mong lalaliman ang tulog mo at pakiramdaman mo siyang maigi. Itong pulang tela, ilagay mo rin dito sa ibabaw ng tiyan niya. At isa pa, wag kayo magbubukas ng bintana. Naiintindihan niyo ba? Oo, Nay. Sige ho. Andito lang kami sa sala, Arsen. Magbabantay kami rito hanggang sa mag-umaga, iho. Medyo malakas pa ang pagkakasabi nun ni tatay bago nila kami ulit tinalikuran. Kahit na nawiwirduhan sa mga magulang ko, minabuti na lang ng mister ko na sumunod sa lahat ng bilin at utos nila ng gabing yun. Siguro dahil na rin sa natatakot siyang mapagalitan nila o nagpapa-impress siya sa kanila. Pero ako sa totoo lang ay may hinala na kung bakit nagkakaganon ang mga magulang ko. Laking probinsya din naman ako kaya naman hindi nalingid sa akin noon na yung ginagawa nila ay tila ba mga pangontra sa aswang. Hindi ko tuloy alam noon kung matatawa ba ako o maiinis dahil hanggang ngayon ay naniniwala pa rin sila sa mga ganung kwento. Pero pinalampas ko na lang. Sa bagay kako, hindi naman na talaga mawawala sa mga matatanda ang ganung paniniwala. Kinabukasan ako lang ang maagang nagising sa aming lahat. Bago pa lang yatang sumisikat noon ang araw, bumangon na ako at nagsimula na akong magluto ng umagahan namin. Medyo nagtaka pa ako noon dahil dati-rati naman, madilim pa lang ay umaalingaw-ngaw na sa paligid ang malalakas at kabila ang pagtilaok ng mga alagang manok ng magkakapit bahay sa lugar namin. Pero nang umagang yun, sobrang tahimik talaga ng paligid. Ang tanging maririnig mo lang ay ang bahagyang pag-ihip ng hangin at ang huni ng mga ibong nagsisimula ng dumapo sa mga puno sa bakuran namin. Napansin kong wala palang stock na itlog sina nanay at tatay sa kusina. Kaya naman lumabas ako at nagpunta sa likod bahay para tingnan kung may itlog na ba yung mga alaga nilang manok. May maliit kasi kaming poultry farm sa likod bahay. Pero ganun na lang ang pagtataka ko nang wala akong ni isa mang manok na naabutan doon. Hala, nasa na kaya yung mga manok ni tatay? Bakit wala na yatang natira ni isa rito?
Nilingon ko rin noon ang ulbo namin kung saan naman nag-aalaga si tatay ng ilang pirasong baboy at lalong nadagdagan ang pagtataka ko nang makita kong wala rin ni isa mang baboy ang nandoon. Ano ba talagang nangyayari dito? Kahit yung mga kapitbahay, wala na ring alagang hayop pa. Sa kalagitnaan ng pagtataka ko, Sir Jupiter, bigla na lang akong napalingon sa di kalayuan nang makarinig ako ng tila pag-angil. Namataan ko ang isang aso sa labas ng bakuran namin noon na tila galit at nakangangapang naglalaway habang titig na titig sa akin. Medyo napahakbang ako noon paatras dahil natakot ako sa itsura ng aso. Ang laki-laki kasi nito at itim na itim ang kulay. Mara! Nay! Sino nagsabi sa iyong lumabas kang bata ka? Pumasok ka sa loob! Po? Nay, kumuha lang naman Para! Oh, Makinig ka sa nanay mo. Pumasok ka rito. Wala na akong nagawa nun kundi ang pumasok na nga sa loob ng bahay na puno ng pagtataka. Nakita ko ngang sinundan pa ako ng tingin ng malaking aso habang papasok ako sa loob ng bahay. Habang si tatay naman bigla namang binunot yung bolong parang hindi na yata niya inaalis sa tagiliran niya. Doon lang kumaripas ng takbo palayo yung nakita kong aso. Ang tigas naman talaga ng ulo mong bata ka. Di ba sabi ko naman sa'yo, wag na wag kang lalabas ng bahay hanggat may dilim pa. Nay, kukuha lang naman sana ako ng itlog. Kaso paglabas ko, wala na rin yung mga baboy natin sa ulbo. Matagal na kaming hindi nag-aalaga ng hayop ng tatay mo, anak. Ganon din ang iba pang mga kapitbahay natin dito sa baryo. Hindi niyo ba napansin ang dumating kayo rito? Kahit mga baka at kalabaw, wala na kayong makikita sa paligid. Bakit nga ho ba, Nay? Ano ba talaga nangyayari dito? Hindi agad nakasagot si nanay sa tanong ko, Sir Jupiter. Sandali muna siyang sumilip sa maliit na awang ng bintana namin na parabang may tinitingnan siya sa paligid. Nay, alam nyo, nawiwirdohan talaga ako sa inyo. Ano ba talagang nangyayari dito at para kayong may tinataguan o iniiwasan kung ano? Simula pa kahapon, ganyan na kayo ni tatay. Ano nangyayari? Nagtaka pa si Arsen na noon ay kagigising lang nang makitang nakakunot ang noo ko habang kausap si nanay. Agad siyang lumapit sa akin at hinagod ang likod ko. Amang tama at gising ka na rin, iho. May sasabihin kami sa inyong mag-asawa. Ano po yun? Pero bago sumagot ay nagsenyasan muna sina tatay at nanay na parabang nagtatanungan sila kung may tao pa ba sa labas o wala na. Nang umiling si nanay, saka palang bumuntong hininga si tatay bago niya kami muling hinarap. Ilang buwan ng ganito ang sitwasyon dito sa baryo natin. Mahigit 9 na buwan na rin ang nakalilipas nang bigla na lang tayong sugurin at gambalain ng mga... Ng mga ano ho, tay? Halos hindi maituloy-tuloy ni tatay ang sasabihin. ng mga aswang, anak. Oh. Mga aswang na hindi pangkaraniwan. Mga agresibong uri na dating nakatira sa paanan ng bundok na malapit lang dito sa baryo natin. Aswang ho? Tay, ano ho ba namang kalokohan yan? Anong aswang ang sinasabi nyo? Anak, hindi kalokohan ang sinasabi ng ama mo. Totoo yun. Sa katunayan, marami na naging biktima ang mga aswang ngayon dito sa baryo natin. Nay, paano naman ho nangyari yun? Bakit biglang nagkaroon ng aswang dito sa atin? Seryoso ho ba talaga kayo dyan sa sinasabi nyo? Matagal na silang naninirahan dito sa probinsya. Kasama natin, anak. Hindi nga lang natin sila napapansin noon dahil hindi naman sila nangaano ng tao. Kung ganon,
Bakit naman ho sila nanggugulo ngayon? Kasalanan ni Kapitan ang lahat ng to eh. Kung hindi niya sana pinag-utos sa mga alipores niyang paalisin ang mga nakatira doon sa paanan ng bundok, hindi sana magkakaganito rito sa baryo natin. Palibasay mga sakim at gahaman. Lahat na lang gustong angkinin kahit hindi naman sa kanila. Si Chongho, Nay? Abay, siya na nga. Sino pa ba sa mga kamag-anak ng tatay mo ang gahaman? Nagulat ako nang tukuyin mismo ni nanay ang kapatid sa ama ng tatay ko na siya ring kapitan noon ng barangay namin. Halos hindi ako makapaniwala noon sa mga nalalaman ko pero sigurado akong hindi ako lulukohin ni na tatay at nanay tungkol sa mga ganitong bagay. Isa pa, bata pa lang naman ako, matagal na rin talagang usap-usapang may pamilyang araw ng aswang na nakatira sa paanan ng bundok malapit sa amin. Pero kahit kailan naman ay hindi nanakit ang mga ito, kaya kalaunan ay nakalimutan na rin ng mga tao. Ano ho bang ginawa ni Chong, Nay? Yun lang? Inangkin lang nila ang lupa? Parang ang babaw naman ho nun para idamay ng mga aswang na yun ang lahat ng tao dito sa baryo natin. Hindi lang yon ang ginawa nila, anak. Yang tiyo mo, inutusan ng mga tauhan niyang sunugin ang mga nakatira sa paanan ng bundok. Nung hindi sila pumayag na umalis, ipinakalat nila sa buong baryo natin na aswang ang pamilyang yon. Kaya ang halos karamihan ng tao rito sa atin sumugod sa pamilyang yon na may dalang sulo. Sinunog nila ang bahay ng mga aswang na ikinamatay ng panganay nilang anak. Hindi ko rin alam kung anong pumasok sa kokote ng kapatid kong yun. Hindi pa siya nakontento sa pagkamkam sa lupang sinasaka ko noon. Talagang pati lupa ng ibang tao gusto niyang kunin. Ayan tuloy. Halos lahat ng tao rito sa atin napiperwisyo. Ang mga aswang na yon ang kumain sa lahat ng alagang hayop ng mga tao rito sa atin, anak. Sobrang agresibo nila. Namamasok pa nga sila ng bahay. Kaya ganun na lang takot namin ng tatay mo para sa kaligtasan nyo ng apo ko. Lalo na sigurado akong naaamoy ng mga aswang na yon ang dugo ng tiyuhin mo dyan sa katawan nyo ng tatay mo. Dahil kamag-anak yung gahamang yon. Kung ganun ho, Nay, Tay, iuwi ko na lang muna ho ulit pabalik si Mahar sa Maynila. Ano? Ayoko! Marahas ang naging pagtanggi ko noon sa sinabi ng mister ko. Hindi ko nagustuhan ang ideya niya na babalik ulit kami ng Maynila. Paano na sila nanay at tatayan? Sa tingin mo ba maiiwan ko sila rito? Na alam kong gano'n na pala ang sitwasyon? Pwede naman ho kayong sumama sa amin, Nay, Tay. Kung ganun ho pala dito, kadelikado, sa Maynila na lang ho muna kayo tumuloy, kasama namin. Papayag akong isama ninyo ang nanay Tessa ninyo. Pero magpapaiwan ako rito. Sigurado ako kapag umalis ako rito, aangkinin din ng kapatid ko ang lupang ito. At hindi pwedeng mangyari yun. Pamana to sa akin ng nanay ko. Kaya hindi to pwedeng mawala. Kung hindi kayo parehong sasama sa amin pa uwi ng Maynila, hindi rin ho ako uuwi. Nay, Tay, hindi rin po ako makakampante doon. At sigurado mag-aalala lang ako sa inyo. Kaya dito lang din po ako. Pero Han, sorry Han. Kung gusto mong umuwi at iwanan ako rito, ayos lang sa akin. Maintindihan kita. ano? Bakit ko naman kayo iiwan ng anak ko? Kung mag-stay kayo rito, dito lang din ako. Napailing na lang din si nanay noon sa naging takbo ng usapan namin. Hindi pa kasi namin noon lubusan talagang naiintindihan ang lalim ng sitwasyon, kaya naman kahit papaano ay kampante pa ang mga loob naming umasta ng ganon. Pero nang sumunod na mga araw, doon na kami nagsimulang balutin ng mas matinding takot. Naging maayos pa naman ang mga sumunod naming gabi sa baryo. Akala nga namin noon tinigilan na kami ng mga aswang sa dami ba naman ng mga pangontrang halos araw-araw na inilalagay ni nanay at tatay sa palibot ng bahay. Dahil doon nung makaisang linggo na yata kami ng pananatili sa probinsya,
medyo nakampante na kaming mag-asawa na hindi na kami babalikan pa ng mga aswang na gumagambala sa baryo namin. Pero nagkamali pala kami sa pag-estima ng mga pangyayari. O anak, tapos mo na ba yung ginagayat mong gulay? Bilisan mo na kumilos dyan at nang maisabay ko niyan sa pagluluto. Oo, Nay. Hugasan ko na lang ho ito. Sandali lang po ah. Isang dapit hapon naghahanda na kami ni Nanay noon ng magiging hapunan namin. Ako ang nakatalagang maggayat ng mga gulay na isasahog sa iniluluto ni Nanay na kare-kare. Nang matapos ako ay nagpasya akong hugasan muna ang mga yon. Tumayo ako noon at wala sa loob na dinala ang mga ginayat kong gulay sa lababo. Pero halos tumalon noon ang puso ko mula sa loob ng sarili kong dibdib nang sa pagharap kong yon sa lababo naming nakalimutan ko palang saraduhan ng bintana ay nakita ko ang nakadungaw na maitim at mabalahibong mukha ng isang nilalang na may nanlilisik na mga mata. Bakit? Anak! Ano? Ah, Diyos ko! Diyos ko! Doming! Doming! May aswang! Ano? Dinig ko noon ang bigla ang pag-uunahan ng mga tumatakbong yabag ni Natatay at ng mister ko mula sa salas papunta sa pwesto namin ni Nanay sa kusina. Pati ang kalansing ng pagbunot ni Tatay sa bolong nakasukbit palagi sa tagiliran niya, hindi rin nakaligtas sa pandinig ko. At nakita namin ganon din sa pandinig ng aswang na noon ay kaharap talaga namin. Kitang-kita ko rin kasi ang biglaang pagbabago ng ekspresyon nito, pati na rin ang biglaang paglingon nito sa direksyong pinanggalingan ng mga yabag ni Tatay. Bago ito bigla ring umalis mula sa pagkakadungaw sa bukas na bintanang iyon ng aming lababo. Nasaan? Nasaan ang walang yan? Nasaan? Han! Anong nararamdaman mo? May masakit po sa'yo. Nasaktan ka ba niya? Ramdam ko noon ang panginginig ng mister kong si Arsen nang hablutin niya ako at biglang yakapin ng mahigpit. Halata ang takot sa kanyang muka habang si Tatay naman ay nagpalinga-linga sa labas. Mula sa bukas na bintana ng lababo upang hanapin ang aswang na nagpakita sa akin kanina. Memeng, tumakbo yung aswang nang marinig niya kayong papalapit. Diyos ko talaga, hindi pa rin sila tumitigil. Tang ng mga yan. Hindi ako papayag na masaktan nila ang anak ko at apo ko. Alam kong may kasalanan sa kanilang kapatid ko. Pero walang kinalaman doon si Mara at ang bata. Kung kinakailangan makipagpatayan ako sa mga yan, gagawin ko. Pupuyos nun sa galit si Tatay habang si Nanay naman ay pilit siyang kinakalma habang muli itong nagsaboy ng asin sa palibot ng bahay. Matapos ng isara ang naiwang bukas na bintana. Huwag kang magsalita ng ganyan, Meng. Baka marinig ka nila. Baka isipin nila hinahamon mo sila. Gusto mo bang pasukin nila tayo dito? Gaya ng ginawa nila sa pinsan nyo? Sa sinabing yun ni Nanay ay napatigil si Tatay. Marahas na lang siyang napasuklay sa buhok niya gamit ang sarili niyang daliri. Pagkatapos nun nilapitan ako ni Nanay at may sinuot siya sa leeg ko. Nagpunta ako sa simbahan kanina, anak. Pinabinditahan ko tong rosaryo ko. Huwag na huwag mong aalisin yan sa katawan mo, ha? Opo, Nay. O Arsen, anak. Eto naman ang sayo. Nay? Saan niyo nakuha to? Sabay kaming pinanlakihan ng mga mata ng mister ko noon nang iabot naman sa kanya ni Nanay ang isang kalibre 45 baril. Shhh! Huwag kayong maingay. Hiniram ko lang yan sa pinsan kong pulis. Takot na kasi mga aswang sa amoy ng pulbura. At sa kahit na anong klase ng balang gawa sa tanso. Iyon lang daw kasi ang uri ng metal na may kakayahang sumunog sa balat nila na hindi nila kayang pagalingin gamit ang sarili nilang laway. Itago mo yan, anak, ha?
Palagi mo rin dalhin yan para maprotektahan mo ang asawa mo. Gamitin mo lang yan kapag kailangan. Kahit si tatay noon, hindi makapaniwala ang tingin kay nanay. Mukhang maging siya ay nasurpresa sa dala ni nanay, gayong saglit lang naman itong nawala kaninang umaga para mamalengke. Dahil doon nagbiro pa si nanay kay tatay na nagpailing na lang sa amin habang natatawa sa kabila ng sitwasyon. Ikaw wala kang bilib sa akin. Para anak, ang mabuti pa magdikdik ka ng bawang at magpiga ka ng kalamansi. At yun ang siya mong ipahid sa tiyan mo. Tiisin mo na lang kung medyo mainit sa balat yun. Hindi kasi kayang tiisin ng mga aswang ang amoy na ganyan. Sige po, Itay. Tutulungan na kita, Han. Mabuti pa nga. Yan na muna kayo, ha? Ako naman magpapausok ng kamanyang sa buong bahay. Pero hahakbang pa lang sana nun si tatay ay isang malakas na alulong na naman ang bigla naming narinig sa labas ng bahay. Mukhang hindi pa rin sila umaalis. Han, natatakot ako. Huwag ka mag-alala, Han. Nandito lang ako. Pero paano ko? Oh, mahal. Bakit? Anong nangyayari sa'yo? May masakit ba? Ang tiyan ko, Han. Bigla na lang umilab. Diyos ko! Mara! Anak! Dali-daling lumapit nun sa pwesto ko si nanay at agad na hinagod ang tiyan ko. Ang mister ko naman hinugot sa tagiliran niya ang baril na ibinigay sa kanya ni nanay kanina kaya nagulat ako. Han, anong gagawin mo? Kapag may nangyari sa inyo ng anak ko ngayon, sisiguraduhin kong papatay din ako ng isa sa kanila. Mahigpit ang pagkakahawak ni Arsen noon sa baril habang ang mukha niya noon ay determinado. Halata sa mukha niya ang galit. Noon ko lang siya nakitang ganoon dahil nakilala ko naman ang mister ko bilang isang mabait at napakapasensyosong tao. Hindi nila kayo pwedeng saktan. Hindi ako papayag. Kay Domeng, sa tingin niyo ho, ilan ba sila sa labas? Hindi ako sigurado. Pero hula ko, iho. Nasa 5 sila. Sige ho, sandali at titingnan ko lang kung ilang bala pa ang laman nitong baril. Ano? Han, ano bang balak mong gawin? Diyos ko naman. Han, ginagawa ko lang kung anong dapat. Asawa mo ko. Poprotektahan ko kayo ng anak ko. Kahit na anuman ang mangyari. Halos sumalingaw-ngaw ang tunog ng pagkasa ni Arsen sa hawak ng baril dahil tahimik naman ang buong paligid. Sigurado akong narinig yun ng mga aswang na nasa labas ng bahay namin ng mga sandaling yun dahil pagkatapos iyong gawin ng asawa ko ay sunod-sunod din naming naulinigan ang kanya-kanya nilang mga yabag na tila ba't tumatakbo na palayo sa bahay namin. Mukhang tama nga ang sinabi ni nanay na ang mga uri ng aswang na yon ay takot sa bala ng baril. Pero mga ilang saglit lang ang nakalipas, bigla naman kami nakarinig ng sunod-sunod na mga pagkatok mula sa labas. Nay? Tay, may tao ho yata. Sino yan? Walang sumagot kaya nagkatinginan kaming apat ni nanay at tatay, pati ng asawa ko. Sino sabi yan Hindi tao yung mga kumakatok na yan, Tessa. Nang hindi pagbuksan ni nanay ng pintuan ng kung sino mang naroon sa labas ng bahay namin, mas lumakas pa ang ginagawa nitong mga pagkatok. Sobrang agresibo nila na nakikita naming dumadagundong na talaga ang pinto sa lakas ng ginagawang pagpukpok doon ng kung sino. Sa pagkakataong ito, mas malakas na rin ang mga alulong at mas marami. Nagkamali pala kami nang akalain naming umalis sa mga aswang na yun dahil natakot sila sa baril. Umalis pala sila dahil nagtawag pa sila ng mga kasama.
Lalabasin ko na talagang mga yan. Hindi pwede, Han. Han, please. Papapahamak ka sa kanila. Kaysa naman pasukin nila tayo rito. Sigurado akong ikaw at ang anak natin ang punteriya ng mga yan, Han. Pero Han, ayoko. Please, dito ka lang. Hindi ko kakayanin kung mapapahamak ka. Nagsimula na akong umiyak noon. Bigla akong nagsisi na hindi pa ako sumunod sa gusto ng asawa ko na umuwi na lang kami ng Maynila. Pero ayoko talagang iwan noon ang parents ko sa ganung sitwasyon. Hindi ko kayang isiping gabi-gabi may banta sa buhay nila habang ako ay ligtas sa Maynila. Tigilan ninyo ang anak ko, ha? Nakikiusap ako sa inyo! Wala kaming kinalaman sa ginawa sa inyo ng kapatid ko. Kaya sana, huwag nyo na kaming idamay. Kararating lang ng anak ko. Galing ng Maynila. Kakakasal din lang nila ng kanyang asawa. Wala silang kainidiya tungkol sa nangyari dito. Kaya sana, huwag nyo silang idadamay! Isang alulong na naman ang isinagot ng aswang na nasa labas ng bahay namin. Galit ang tono niyon at parang nagpapahiwatig na walang halaga sa kanya ang paliwanag ni tatay. Dahil doon lalo lang akong kinabahan. Ganun pa man ay pinipigilan kong indahin yung lalo pang tumitinding pangingirot ng tiyan ko na parabang nakakaramdam ang bata sa sinapupunan ko na nasa panganib ang buhay niyang hindi pa man din nagsisimula. Anak ko! Diyos ko po! Tulungan niyo kami! Ay! Ang sakit ng tiyan ko! Para! Kalaunan ay hindi ko rin nakayanan ang pagtitiis dahil sobrang sakit na talaga ng tiyan ko. Punyeta, hindi ko na kaya to. Han, please, huwag kang lalabas ng bahay. Halos maalarma ako lalo na nang makita kong nagsimula na noong maglakad si Arsen patungo sa may pintuan para lumabas ng bahay. Halatang galit na galit siya dahil nanginginig ang kamay niya at nagtatagis ang kanyang mga bagang. Naglalabasan na rin ang ugat niya sa liig. Takot na takot ako noon kahit si tatay. Pinigilan siyang lumabas pero talagang ayaw niyang magpapigil. Iyo, magulos dili ka. Baka sa gagawin mong yan, mawala ng ama ang magiging apo ko. Ayaw kong mabiyuda kaagad ang anak ko ng maaga. Hindi ko na ho kaya, tay. Nasasaktan na ho ang asawa ko. Hihintayin ko pa bang may mangyari sa kanila ng anak ko? Pasensya na ho kayo pero haharapin ko na ho ang mga halimaw na yan. Kung hindi na lang tayo titigilan. Hindi ko alam na ganun pala katapang ang mister ko. Kinuha niya pa yung buntot pagi ni tatay na nakasuksok sa may pintuan ng bahay namin at nagsukbit din siya ng itak. Talagang handang-handa si Arsen noon na gawin ang lahat para lang protektahan kami ng anak niya. Akmang bubuksan na niya ang seradura noong pintuan nang halos mapaigtad kaming lahat sa sunod-sunod na ingay na narinig namin sa labas. Ano yun? Mga putok ng baril yun, ha? Sino ang nagpaputok nun? Abulin ninyo mga pre! Doon sila nagsitakbo, papunta sa gubat! Dali-daling sumilip si tatay sa maliit na siwang ng bintana ng bahay namin nang marinig ang tila isang grupo ng mga kalalakihang bigla na lang noong dumating. Sinagaston yun, Tessa. Kasama ang iba niyang mga kasamahang pulis. Anong ginagawa nila rito? Akala ko ba'y hindi niliniwala si Mayora na pinipeste ng aswang tong baryo natin? Hindi ba nga't nanghiram nga ako sa kanya ng baril kanina? Naikwento ko na rin kasi sa kanya ang tungkol sa aswang, Meg. Nagawa kong kumbinsihin si Gaston na bisitahin tayo dito at magsama ng iba pa niya mga kapapulis kapag gabi. Eh di ko akalaing ganun pala siya kabilis na aaksyon. Bakit ba ngayon mo lang naisipang lumapit dyan sa pinsan mo? Natatakot ako magsabi. Baka akalain kasi niya ay nababaliw na ako. Nakita mo naman kung paano pinagtawanan sa bayan yung kapatid mo. Nang sabihin niyan tungkol sa nangyayari dito sa baryo natin, di ba?
Maya-maya pa narinig na namin kumakatok si Tio Gaston sa labas ng bahay namin, kaya agad naman namin siyang pinagbuksan ng pintuan. Ate Tessa, Gaston, buti tumating ka. talaga palang nagsasabi ka ng totoo. Akala ko talaga kanina, binibiro mo lang ako tungkol dyan sa mga aswang na yan. Mabuti na lang, pumayag ang mga katropa ko na samahan akong magpunta rito sa inyo. Ang dami naming naabutang mga kalalakihang hubot-hubad na nakapalibot dito sa bahay ninyo. Pati dyan sa bubong ay meron. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Diyos ko, Gaston, kung di ka dumating baka napahamak na tong pamangkin mong si Mara. Nagdadalang tao pa man din. Ito mga asawa niya talagang lalabasin ni mga aswang na yun ng mag-isa. Ara? Ikaw na ba yan? Opo, ako nga ho. Teka, kailan ka pa nag-asawa? Bakit parang hindi ko yata nabalitaan? Medyo nakaramdam pa ako ng hiyanon sa tanong ng tiyuhin ko. Hindi kasi nalalayo ang edad namin. Ilang taon lang ang tanda niya sa akin kaya noong mga bata pa kami ay close kami sa isa't isa. Nako, Gaston, mahabang kwento. Bukas ko na sasabihin sa'yo. Dito ka na magpalipas ng gabi, ha? Sabihan mo rin yung mga kasama mo. Mabuti pa nga, ate. Baka balikan pa kayo ng aswang na yun. Hindi niyo sila kakayanin. Kahit magtulong-tulong pa kayo. Siguro may 10 yata yung nakita naming nakapalibot dito sa bahay ninyo. Ano ka mo? 10? Oo, Ate Tessa. Hindi na kayo ligtas dito. Lalo na itong si Mara. Sabi niyo nga buntis pa man din itong pamangkin ko. Mapapahama kayo rito. Diyos ko po. Ano nang gagawin natin yan? Paano na tayo? Wala ba kayong ibang mapupuntahan? Yung malayo? Yung hindi kayo masusundan ng mga aswang na yon? Meron. Ang totoo, inaaya na kami nitong mag-asawa na umuwi ng Maynila. Pero tong Kuya Doming mo ayaw. Natatakot kasi siya na baka kapag iniwan namin tong bahay at lupa namin, kakapkami na naman to ng kapatid niyang walang hiya. Eto naman pamangkin mo si Mara, ayaw din umuwi ng Maynila. Kung hindi kami sasama ng ama niya, matigas din ang ulo. Yun lang bang problema ninyo? Ate, Kuya Doming, huwag na kayong mag-alala. Kung kinakailangang bantayan ko itong bahay ninyo, gagawin ko. Basta't sumama na muna kayo kina Mara sa Maynila. Yun naman po pala, Nay, Tay. Sige na ho. Sumama na kayo sa amin ng anak nyo. Hindi ko naman ho kayo pababayaan doon. May negosyo ho ako at meron din ho akong bahay na pwede nating tuluyan. Oh, mukhang big time din pala itong nabingwit ni Mara Kaya sige na ate, kuya. Sumama na kayo para sa ikaliligtas ng apo ninyo. Abay gusto ko pang maka-attend ng binyagan ang unang anak nitong paborito kong pamangkin. Salamat ho, Tio Gaston. Siguro dahil na rin sa pagiging buntis ko ay emosyonal akong napayakap noon kay Tio Gaston. Sobrang laking pasasalamat ko na dumating siya ng gabing yun at naaktuhan niyang kailangan namin ng tulong. Sinubukan pang habulin ng mga katropa niyang pulis ang mga aswang na naabutan nila sa amin kanina pero talagang ang bibilis daw ng mga itong tumakbo. Ang sabi pa nga ng isa sa kanila, ganun daw talaga ang mga aswang. Matapang lang sila kapag ang mga taong pinupuntirya nila ay walang kaalam-alam kung paano lumaban. Pero tumatakbo sila oras na alam nilang maaari silang malagasan ng kalahi. Buti na lang at nagsama si Tio Gaston noon ng 5 niyang katropa at pare-pareho pa silang armado kaya nagawa nilang patakbuhin ang mga aswang. Nang gabing yon, lahat sila ay sa amin nagpalipas ng gabi kaya sa wakas, pagkatapos ng ilang linggo ay nagawa ulit naming matulog ng matiwasay. Mara, Arsen, gising na ba kayo? Bumangon na kayo dyan. Kailangan nyo nang mag-asikaso.
Bahagya akong napabalikwas mula sa mahimbing kong pagkakatulog kinabukasan. Hindi ako nag-atubili at agad akong bumangon dahil sa tono ng boses ni Tio Gaston. Halatang importante ang kailangan niyang sabihin. Napansin ko rin ang mister ko na noon ay nagsisimula na ring magmulat ng mga mata. Han, gising na. Mukhang may importante tayong gagawin ngayon, sabi ni Tio Gaston. Oo, Han. Narinig ko nga. Ano kaya yon? Teka, pagbuksan ko muna siya. Pagbukas ko ng pinto, naroon si Tio Gaston, nakasuot ng puting kamiseta at nakaslacks. Mukhang maaga siyang naghanda. Mara, iho, magbihis na kayo. Sasamahan ko kayo sa bayan ngayon para bumili ng tiket ng bus pa uwi ng Maynila. Kailangan na nating masigurado ang kaligtasan ninyo bago pa tumindi ang banta ng mga aswang na yan sa inyo. Ngayon na po? Agad-agad? Oo. Sa dami ng mga taong nasa bayan ngayon, baka maubusan pa tayo ng tiket. Bibihira lang din kasi ang bumabiyahe lalo na't bisperas na ng Pasko bukas. Kailangan nating umalis ng maaga para hindi kayo gabihin sa biyahe. Sina nanay at tatay po. Huwag ka nang mag-alala, Mara. Nakausap ko na naman sila. Sasama sila sa inyo pa uwi ng Maynila. Nagsimula na namang magtubig noon ang mata ko dahil sa tuwa. Salamat talaga sa inyo, Tio Gaston. Hulog ka ng langit. Isos! Nambola ka pa. Ay sige na, maghanda na kayo magkasawa. Sige ho, Tio Gaston. Bibihis na po kami kaagad. Hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa. Bitbit ang mga gamit namin, sumakay kami ni Arsen kasama si Tio Gaston papuntang bayan. Sa kabutihang palad, pinahiram ng kapitbahay namin ang kanilang tricycle para hindi kami mahirapan sa pag-commute. Si tatay ang nagmaneho papunta sa bayan habang napagkasunduang si Tio Gaston naman ang mag-uuwi nun pabalik. Dahil sa bahay din naman namin siya tutuloy pansamantala para nga hindi magawang kamkamin ng kapatid ni tatay ang lupa namin. Nang makarating kami sa bayan, nagulat kami sa dami ng tao. Punuan nga ang mga terminal gaya ng sinabi sa amin ni Tio Gaston. At kahit saan kami tumingin, may pila. Sa mga tindahan, kainan at kahit sa ticket booth ng bus. Kakaunti lang din kasi ang bus na nakikita namin doon. Mukhang gagabihin pa rin tayo rito. Gaston, bago ba tayo makakuha ng ticket? Bumalik na lang kaya tayo. Baka abutin pa tayo ng dilim dito eh. Mukha nga Kuya Doming, pero wag na tayong bumalik. Dahil mas delikado. Hindi nyo ba nakita yung grupo ng mga kalalakihang nadaanan natin kanina? Bago tayo nakalabas sa baryo? Ha? Namumukhaan ko ang isa doon. Isa yon sa mga hinabol naming aswang sa inyo kagabi. Ano? Ang ibig mong sabihin, alam nilang umalis kami ng bahay ngayon? Oo. Kaya mas delikado kung babalik pa tayo. Dito na lang tayo magpalipas ng gabi. Hindi nila tayo pagtatangkaan dito. Dahil maraming ang tao. Isa pa, kasama nyo naman ako. Bibili lang ako ng tiket. Hintayin nyo kami ni Arsen dito. Sumama si Arsen kay Tio Gaston sa pagpila sa ticket booth dahil hindi pumayag si Arsen na hindi siya ang magbabayad ng ticket namin. Masyado na naming naabala si Tio Gaston, kaya nahihiya na rin ang asawa ko. Lumipas sa mga oras, sa wakas nakuha na rin nila ang tiket namin. Pero gabi na nang makabalik sila sa pwesto namin. Literal na inabot sila ng buong maghapon sa pila dahil sa sobrang dami talagang tao ng mga sandaling yun. Naubusan din daw kasi ng biyahe, kaya kinailangan nilang maghintay. Napansin kong medyo pawisan siya, pero ngumiti siya sa amin at iniabot ang mga tiket.
Eto na. Pasensya na kayo't natagalan kami. Ang dami kasing tao. Salamat po, Tio Gaston. Ano ba kayo? Para naman akong ibang tao. Sino-sino pa bang magtutulungan kundi tayo? Bumili po pala kami ng pagkain, Chong. Han, halina kayo. Kumain muna. Pero bago pa man kami makahinga ng maluwag, biglang sumakit ang tiyan ko. Ang tiyan ko, Han. Parang bigla na namang humilap. Kagaya kagabi. Ibig sabihin, malapit lang sila. Diyos ko, ayan na naman ang mga aswang. Agad akong inalalayan ni Arsen, halata sa mukha niya ang kaba at pag-aalala. Si nanay naman ay halatang binalot ng takot. Si Tio Gaston naman noon, hinarap ako at si nanay. Ate Tessa, Mara, kalma lang kayo. Huwag kayong magpanik. Agad siyang may kinuha mula sa bulsa ng kanyang bag, isang kwintas na may pendant na tila pulang tela. Eto Marao, isuot mo ito. Anting-anting ito na ibinigay sa akin ng isang albularyo noong nagtitraining pa lang ako sa pagiging pulis. Huwag mong aalisin ito, lalo na kung nasa labas ka ng bahay. Isinuot ko ang kwintas at laking gulat ko nang unti-unting nawala ang sakit ng tiyan ko. Chong, parang gumaan nga yung pakiramdam ko. Ganun nga talagang epekto niyan. Protection yan laban sa masasamang elemento. Matagal na sa akin ang anting-anting na yan. Kaya ingatan mo, ha? Oo, salamat po ulit. Biglang bumuntong hininga si Tio Gaston kasabay ng biglaring paglungkot ng mga mata niya. Ako nga ang dapat na magpasalamat sa inyo, pakiramdam ko. Sa wakas, nagawa ko na rin ang hindi ko nagawa noon. Nang unang beses na mabuntis ang nobya ko. Ano hong ibig niyong sabihin, Chong? Nakunan kasi siya, Mara. Nawala ang bata sa sinapupunan niya. At sinabi niya sa akin na aswang daw ang may gawa noon. Pero hindi ako naniwala. Nakipag-iwalay siya sa akin dahil doon. At ngayon, ikinasal na siya sa iba. Diyos ko po. Pero nakaraan naman na yon. Kaya ikaw, ingatan mo ang sarili mo at yang magiging anak mo, ha? Dahil sa sinabi sa akin ni Tio Gaston noon, hindi ko na naman tuloy na iwasang maging emosyonal. Patulo na nga sana noon ang luha ko pero bigla ko na lang narinig ang mister kong napamura sa likuran ko. Han, bakit? Itinuro ni Arsen yung kabilang kalsada kung saan doon ay may nakatayong tatlong naglalakihang asong itim na pawang mga nakatitig at tila ba umaangil sa pwesto namin. Nang makita ito ni Tio Gaston, agad siyang tumayo at akmang bubunutin ang baril na nakasukbit sa kanyang tagiliran. Sa sandaling yon biglang nagtakbuhan ang mga aso palayo sa terminal na parang natakot sa presensya niya. Hindi ko na maiwasang kabahan pero sa kabila ng lahat nagpasalamat ako na naroon si Tio Gaston para protektahan kami. Ilang oras pang lumipas bago dumating ang bus na sasakyan namin. Sa wakas makakasakay na rin kami pauwi ng Maynila. O paano? Mag-iingat kayo ron. Thank you talaga, Tio Gaston. Huwag ka mag-alala. Kapag maayos na ulit ang lahat sa baryo, babalik ulit kami rito. Dito namin balak magpakasal ni Arsen. Aabangan ko kayo. Arsenio, wag na wag mong pababayaan itong pamangkin ko, ha? Opo, makakaasa ho kayo, Tio Gaston. Habang bumibiyahe, mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Arsen. Pakiramdam ko kahit papaano ay mas ligtas kami habang papalayo na sa baryo. Pero sa kabila noon, hindi pa rin mawaglit sa isip ko ang mga asong nakita namin sa terminal.
hindi pa rin ako mapakali. Pero pilit kong pinakalma ang sarili ko. Han, sana sa Maynila, mas maging maayos na tayo. Huwag ka nang gaano mag-isip ng kung ano-ano, Han. Okay? Oo nga anak. Baka kung mapano pa kayo ng apo ko. Magpahinga ka na kaya muna. Pero pagkasabi pa lang ni nanay noon, isang malakas na kalabog na ang bigla naming narinig sa bubungan ng bus na sinasakyan namin. Diyos ko, Han, mukhang nandiyan na naman sila. Huwag kang matakot, Han. Nandito lang ako. Nasa akin pa rin ang baril ang tsugaston mo. Hindi nila kayo maano ng anak natin. Alam ko, Sir Jupiter, kahit yung mga ibang sakay ng bus noon ay nararamdaman din ng tila pagbigat ng presensya sa paligid. Pero karamihan sa kanila ay nakikiramdam lang. Di ko alam kung pati ba yung driver namin at konduktor tila alam na may umaali-aligid sa aming nilalang. Dahil nang mapadaan kami sa isang chapel noon, ay eksaktong inihinto muna nila doon ang bus at sinabing magpapahinga lang daw kami saglit. At maghahanap daw muna ng CR yung driver. Dahil doon sa muling pagkakataon ay umalis na naman ang mga aswang na tila ba kanina ay ayaw kaming tantanan. Pagkatapos nung naging maayos na ulit ang biyahe namin hanggang sa makauwi na nga kami ng bahay. Buti na lang, dito mo na isipang bumili ng bahay. Kahit paano hindi nakakakaba. Oo, Han. Mukhang hindi nila tayo basta-basta maaabot dito. Pero huwag pa rin tayong kampante. Siguraduhin mong palaging nakasuot yung rosaryong bigay ni nanay sa'yo, ha? Pati na rin yung bigay ni Tsugaston. Oo naman, hindi ko nga ito inaalis eh. Yang mga aswang na yan, hindi lang lakas ang puhunan, kundi pasensya. Kaya kahit anong mangyari, maging alerto pa rin kayo, ha? Naiintindihan mo, Mara? Tama yan anak. Lalo na't ilang buwan ka palang buntis. Huwag ka magpapabaya. Lagi ka dapat may bit-bit na pangontra. Huwag na huwag ka mag-aalis ng asin, tsaka kalamansi dyan sa bulsa mo. Oo, Nay, Tay, Han, promise, iingatan ko ang sarili ko at si baby. Noon kahit nasa Maynila na kami, hindi pa rin talaga nawawala ang kaba sa dibdib namin. Panaka-naka nararamdaman ko pa rin ang presensya ng mga aswang na gumambala sa amin noon sa baryo. May mga pagkakataong nakakarinig kami ng kaluskos sa likod ng bahay o may maaaninag kaming anino sa labas ng bintana. Kahit noong eksaktong bagong taon, parang kasama pa yata namin silang nag-celebrate. Kaya hindi ko tuloy noon nagawang lumabas man lang para manood ng fireworks display. Pero dahil matawang lugar at hindi nawawalan ng gising sa paligid, hindi sila makabuelo ng maayos. Hindi nila kami malapitan ng anak ko. Han, mukhang napansin mo rin yung mga anino kanina, no? Oo, Han. Pero hindi ko na inintindi. Baka isipin nilang takot na takot pa rin ako. Ganun naman daw ang gusto nila, di ba? Yung natatakot yung biktima nila. Para lalo silang magkaroon ng lakas ng loob kapag ganon. Tama. Huwag nating ipakita na naapektuhan tayo. Isa pa, nandito naman ako para protektahan kayo ng anak natin. Ganon din kami nagnanay, Tessa mo. Kaya lang, Mara, kung hindi kayo titigilan ng mga yan, baka dapat tayo mag-isip ng mas matibay na solusyon. Wag na muna tayo mag-isip ng kung ano-ano, Tay. Hindi ba't sabi nyo nga, lakasan lang natin ang loob natin? Hindi ko maiwasan kasi mag-alala para sa inyo ng apo ko eh. Alam ko po, Itay. Kaya nga ginagawa ko lahat ng kaya ko para hindi kami mapahamak. Nag-iingat ho talaga ako ng gusto. Dahil sa banta ng aswang, halos hindi na ako lumalabas pa ng bahay noon kung hindi kailangan.
Minsan nga pati ang doktor ay sa bahay na lang namin ako pinupuntahan. Buti na lang at may excuse ako dahil sa totoo lang, napakaselan talaga ng pagbubuntis ko noon. Pero isang gabi, nagising ako noon mula sa pagkakahimbing dahil nakaramdam ako na parang maiihi ako. Hindi ko alam noong una kung paranoia lang o talagang may basihan ang takot ko, pero nagpasya akong gisingin si Arsen para samahan ako sa banyo. Han, gising. Samahan mo ako sa banyo. Ha? Bakit, Han? Anong problema? May nararamdaman ako eh. Parang may nakatingin sa akin kanina pa. Pakiramdam ko ang banas-banas. Para din akong sinisilaban. Sige, Han. Sandali. Kukunin ko lang ang baril ni Tio Gaston. Habang nasa banyo ako, si Arsen ay tumayo malapit sa pinto. Pero nang pabalik na kami ng kwarto, biglang may malakas na kalabog mula sa bintana. Ano yan, Han? Narinig mo yon? Oo, Han. Dito ka lang sa likod ko. Teka, titingnan ko lang kung ano yon. Dahan-dahang sumilip si Arsen sa bintana. Wala siyang nakita. Pero narinig naming muli ang mahihinang yabag sa bubong. Mukhang sinusubukan pa rin nila. Pero hindi sila magtatagumpay. Kahit nasa bubong sila, hindi sila makabababa. Patao pa rin yan sa labas at hindi sila pwedeng magpakita. Kung hindi, kukuyugin sila rito. Han, ano ba talagang gusto nila sa akin? Bakit ba ayaw nila akong tigilan? Huwag ka nang umiyak, Han. Bukas na bukas din. Mag-iimbita ako ng pari dito. Pabibindisyon na natin tong bahay. Kung ano-ano nang ginagawa natin eh. Pero ayaw pa rin nila tayong tigilan. Tatalab kaya yan sa kanila? Han, walang imposible sa Diyos. Hindi dapat natin questionin ang kapangyarihan niya. Tiwala lang tayo, okay? Makalipas pa ang ilang buwan, sa wakas, Sir Jupiter ay nanganak na rin ako sa panganay namin. Isang malusog na batang lalaki ang iniluwal ko. Hindi ko nasasabihin dito ang tunay na pangalan ng anak ko pero isinunod namin iyon sa pangalan ni Tio Gaston. Bilang ito naman ang nagligtas sa amin sa tiyak na kapahamakan. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan namin, doon lang kami nakaramdam ng tunay na katahimikan. Mara, anak, napakalusog ng anak mo. Tingnan mo nga naman, no. Sa dami ng pinagdaanan mo, abay parang wala kang hirap sa panganganak. Ay, grabe. Sobrang natutuwa ako sa batang to. Oo nga, Tessa. Ang apo natin ay napakagwapo. Han, tingnan mo oh. Parang nakuha niya ang mata mo, pati ang labi. Huwag mo na akong bulahin, Han. Alam kong ikaw ang kamukha ng anak natin. Nakakainis naman. Ako ay naghirap at nagdala ng 9 na buwan, tapos ikaw ang kamukha. Sir Jupiter, 3 araw pa lang akong nakakapanganak noon nang magdesisyon kaming pabinyagan na agad ng anak namin dahil yun din ang payo sa amin ni Tio Gaston na noon ay nakakausap pa rin namin sa telepono kung minsan. Siya rin ang nagbalita sa amin na sa wakas ay huminto na rin ang mga aswang sa panggagambala sa baryo namin. Kaya naman pagkatapos noon ay nakabalik din kami ni nanay at tatay sa probinsya. Ayon sa mga balitang narinig namin, simula daw nang tumira si Tio Gaston sa bahay ni tatay, unti-unti na rin daw dumalang noon ang panggagambala ng mga aswang sa baryo namin. Lalo na't halos araw-araw din na may nagpupuntang katropa si Tio Gaston kaya naman napupuno lagi ng armadong mga pulis ang lugar namin. Hanggang sa tuluyan na nga silang nawala at hindi na bumalik pa. Kagaya ng nangyari sa amin noon sa Maynila. Pagkatapos pabindisyonan ni Arsen,
ang bahay namin. Samantala si Tio Gaston naman ay tuwang-tuwa nang makita ang apo niya. Napakagwapo ng batang ito. Manang-mana sa Tio Gaston niya. Kapag ito tumanda, ito ang magmamana ng lahat ng anting-anting ko. Diyos, anong Tio Gaston ang sinasabi mo dyan? Apo mo ang batang yan, Gaston. Kaya lolo ang dapat na itawag sa'yo yan. Anong nga po? Ilang taon lang ang tanda ko rito kay Mara Ate Tessa. Wag namang lolo agad ang ipatawag mo sa akin. Hindi ba pwedeng Tio na lang? Wala kang magagawa, apo mo yan. Hindi mo yan pamangkin, Gaston, kaya dapat lang lolo ang itawag niyan sa'yo. Ate naman. Ngumuso pa si Tio Gaston noon kay nanay dahil sa pangaasar nito sa kanya, pero hindi pa rin naman binibitiwan ni Tio Gaston ng anak ko at halos ayaw na ngang ipahawak sa amin. Natatawa na lang kami noon habang pinapanood siyang laruin ang bata. Ang sarap alalahanin ng panahong ito, pero kung minsan hindi ko pa rin maiwasang pangilabutan kapag naaalala ko rin ang nakapangingilabot na karanasan naming kalakip ng masayang memoryang ito. Halos 20 taon na ang nakalipas mula nang maganap ang unang Pasko namin ni Arsen sa baryo. Parang kailan lang. Pero ngayon, malaki na ang anak namin at kahit papaano tahimik na ang buhay naming mag-asawa. 20 taong gulang na ang anak namin ngayon at nagtatrabaho na bilang IT specialist sa isang kumpanya dito sa Maynila. Samantalang si Tio Gaston naman tumanda ng binata at kasalukuyang nakaratay sa ospital. Nagkaroon kasi siya ng sakit sa atay na ngayon ay nagpapahirap sa kanya. Dahil doon kami na ni Arsen ang sumusuporta sa kanyang gamutan bilang pasasalamat sa lahat ng nagawa niya para sa pamilya namin. Kaya naman ngayong paparating na namang muli ang isa pang Pasko, ang hiling namin sana madagdagan pa ang buhay ni Tio Gaston. Dahil gusto pa namin siyang makasama, lalo na at lumaki pa man din ang anak ko na napakalapit sa kanya. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong ibinahagi ko sa inyo ngayon, Sir Jupiter. Sa ngayon, dito ko na po tinatapos ang pagbabahagi ko ng aking sariling karanasan noong unang Pasko namin ng asawa ko sa aming baryo. Marami pong salamat sa lahat ng nakinig at nakikinig at makikinig pa lang ng kwento kong ito. Muli ako nga po pala, si Mara. More power po sa inyo. Kwentong Takip Silim.